Radyo Migrante, talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante, migranteng Pilipino at pamilya. Uy, Radyo Migrante, sandali lang ha. Kasi may ano eh. May Pilipino at pamilya. Uy, wow. Radyo Migrante. Sino yon? Sandali lang ha. That's not mine. May ano eh. May May feedback. May feedback oh. Ay, So, May feedback ah. May feedback ah. so yon, may feedback. May ano ah. Magandang gabi. Magandang gabi. Kanino So, ba yan? bago tayo mag-umpisa, so yung topic natin is about sana kay Mary Jane. Inintay pa natin yung ating isang guest, Mukhang she forgot about us. So magandang gabi sa inyong lahat mga kasama. Pero bago tayo mag-umpisa, malapit nang dumating ang International Human Rights Day sa AGIS ng Disyembre. At sa 18 naman ng Disyembre, mga kababayan, ay International Migrants Day. So yun yung mga mangyayaring event na mayor, na mahalaga sa atin lahat, sa ating mga sibilisadong mamamayan. So alam mo yung sa International Human Rights Day, at ngayon siguro napansin niyo yung kaganapan dito sa Korea, isa lang yung ikinabibilib ko sa mga Korean, yung kakayanan nila to held accountable yung kanilang leader, na ang sabi pa nga ng mga ibang kakilala ko, ilang mga kaibigan natin dito, sabi nila natuto daw sila na mag people power sa mga Pilipino, which makes me think kung natuto sila sa atin, nawala ba tayo sa have we lost our ways? Parang gano'n. Kasi since na-inspired sila sa atin to do the people power, and ngayon, hanggang ngayon ginagawa nila, they made their leaders accountable. Noon pa man, nagtanggal sila ng presidente, and yet sa atin, ninanakawan na tayo't lahat, pinagpapapatay na yung mga Pilipino, and we are not doing anything about it. Di ba? So anyway, yun lang yung gusto kong comment before. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chuck Di Maano, mula po dito sa South Korea. At another episode of Radyo Migrante. So magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Magandang gabi po sa lahat ng viewers natin at sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang bansa. Kung meron po kayong tanong o comment, i-chat nyo lang po dyan sa ating chat box. Magandang gabi po, ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante Japan. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Konbawa dyan sa mga kaibigan natin at kasama sa Japan. Anyong haseyo sa mga naririto sa Korea, mga kimchi day nga pala ngayon, man of kimchi. Ayun. Araw ba ng kimchi ngayon? Para walang kimchihan. Magandang gabi. Buksan nyo na yung inyong live YouTube channel sa Facebook man o sa YouTube para mapanood at masamahan nyo kami sa ating talakayan ngayong gabi. Napakaganda po ng topic natin. Pag-uusapan natin yung napipintong paglaya o pag-uwi ni Mary Jane Veloso mula sa pagkakakulong ng 14 na taon sa Indonesia, At ano ba ang mapapala natin dito? Para saan ba ito, Pag-usapan natin ito at ang kaugnay na usapin ito ay hindi lamang usapin ni Mary Jane Veloso, kundi usapin din ito ng kahalintulad niyang mga kaso ng maraming mga Pilipinong nakabilanggo sa iba't ibang panig ng mundo sa magkakahalintulad din na kaso ng pagbibintangan ng droga, murder at iba-iba pang kasong may kinalaman sa buhay OFW. Ako po si Saldi Alonso dito sa Migrante, South Korea ng Daegu. Magandang gabi po. Hi. Anybody from Japan? Walang audio. Unahan mo na si RD. Wala siyang audio. Ed said, Yan. Ako na ba? Yes. Oo, ikaw na iniintay. Sige. May PM ako sa iyo, chat, ha? Okay. Dito sa Okay.
I did already. Okay, sige. Kay ano Sige, daw, sige. kay Okay. Ate Josie mo daw ipadala yung link at Anong magkasama nakalimutan ko yung ano nun eh, yung kanyang Facebook. yung si Summers. Sunny Winter Summers ba yan? Yes, Paki-PM naman ako, please. kay Ate Josie. Kay Ate Josie. Oo. Paki-PM naman ako, please, kung pwede. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ardy Raymundo mula dito sa Japan. At yun nga po, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay isang init-init na usapin at napapanahon. At gaya nga po ng sinabi ng ating mga kaibigan dito, ng ating mga kumpare, ay kaugnay ito dito sa napipintong pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas. Pero siyempre bilang mga sa kasapian ng migrante, hindi lang yung simpleng siya ay mapauwi sa Pilipinas at kundi ang gusto natin dahil alam naman natin na wala siyang kasalanan ay panawagan din natin na kagyat ay mabigyan ng clemency si Mary Jane. Pero dedetalyahin pa natin yan mamaya dahil nahulog yung ilaw. Kaya may nahuhulog na ilaw dito. Kaya mamaya na mag-uusap. Anyway, Nagdadabog yun. madami tayong mga kababayan na nasa kulungan ngayon. Gaya nga mamaya, may isa pa tayong bisita bukod kay Joanna. Yung isa nating kasama dito sa South Korea na si Jojit ay sa kasalukuyan ay nakakulong. At inimbita natin yung kasama niya dito sa Korea para at least Bahagi. tawag dito, Bahagi ng kanyang makapagbahagi ng kanyang istorya ni Jojit at ano ba yung nangyayari sa paghingi niya ng tulong sa ating embahada. So, tingnan natin mamaya ipasok natin mamaya siya. Kaya lang, paki-PM naman ako si Manang Josie kasi hindi ko makita yung nyo. Ako na magpapadala. Ako na. Ay, thank you. Thank you. Yun. Magandang gabi sa mga nanonood. Magandang gabi, Pastor. Ka-Edsel, how are you? Yan, magandang gabi po sa ating lahat ng kababayan sa iba't ibang panig ng ngayon, ng daigdig, nakikinig at nasumubaybay. Yun. Update na rin tayo sa ilang kaganapan dito sa South Korea. Sa kasalukuyan ay meron din tuloy-tuloy at papalaki yung mga demonstrasyon na nagaganap dito. The last nilang 1 million, kapatid. 1 million yung nasa kalye mahigit. May mga nalalaglag yata doon Ano yan, ha? Galing ako Alam mo muna nung bago Siyempre, pa man yun naman umpo yung si Presidente yun ay talagang may matindi ng krisis na kinakaharap ang Korea, hindi lamang political kundi mostly nakaugat sa kanilang economic crisis. Di ba basically, bondaigdig naman, di ba? Balita namin daw ng martial law dyan. Well, it's finished. Kanina nga sinabi niya, Kaya lang, ang maganda kasi doon, kagaya nga nung sinabi ko kanina, inopen ko kanina, ang kapansin-pansin at talagang dapat natin sigurong hangaan at gayahin sa mga Korean. Talagang sinisigurado nila ang mga leader nila accountable. Hindi sa kanila excuse. Sige. Yung nagkamali lang ako gaya nung I'm sorry Garci, hindi uubra sa mga Korean yan. So, lumalaki yung pagkilo sa kalye, yung tinatawag na yun nga, nag-inspired, nagaling sa atin, yung people power. Lumalaki. Yung huli nilang mobilization, umabot ng mahigit 1 milyon at talagang palaki yung pumupunta sa kalye para magprotesta. Madami, malakas. Pag nakita niyo yung nila, yung mobilization nila talagang ang itim ng itim buong Nilalampasan nga ng tren eh. Yung kung saan malapit yung mobilization, hindi na humihinto yung subway doon. So 2 istasyon hindi hintuan ng subway yun kasi sa sobrang dami ng tao, yung subway dire-diretso, yung tren, hindi hihinto doon sa 2. I-announce nila yon na hindi hihinto yung
yung trend sa ano na yon, sa lugar na yon. Sabi nga nung isang photojournalist na nariyan, yung si Istra Acayan doon sa kanyang post, hindi daw sila makaahon doon sa subway dahil hindi na raw umuusad nga yung mga sasakyan. Hindi So, uusad yun dami. kasi Oo, halos milyon. paralyzed, paralyzed yung buong sentrong Ano kalsada. ba yan? Oo, yung pinagmulan niyan, corruption Nag-declare- ba? Ang sangayon sa balita, yung asawa ng presidente ay under investigation for corruption at talagang bumababa yung kanyang approval rate. So, ang sabi pa nga 8 out of 10 people sa Korean don't like him anymore. So, ang ginawa nila, lumalaki talaga, papababa yung approval rate niya. At ang sabi ng mga iba na napapanood ko sa social media, sinasabi nila na sa balita, na sinasabi nila na parang this is the last straw para sa kapangyarihan. So, ang ginawa niya is nag-declare ng martial law. Unfortunately, hindi niya na-underestimate niya yung tawag doon yung pagnanasa ng mga Korean sa isang demokratikong proseso kaysa sa diktadurya, So talagang immediately pag-declare niya ng 3:00 ng madaling araw, yung mga Korean ay nasa kalye na. Ang gandang tingnan kasi yung mga yung mga assemblyman nila, dahil may sundalo sa harapan ng parlamento, dumadaan sa likod sa pader. Alam mo ang ginagawa, nakakatuwa. Yung mga Korean na citizen na nandun, yung mga assemblyman nila, binubuhat nila para makatawid. Para makatawid sa bakod at makapasok lamang sa parlamento at makaboto. 'Di ba? Mapigilan yung martial law dahil meron silang matinding meron na silang takot sa martial law dahil nag-martial law na sila yung diktadurya. Kaya sabi ko nakaka-inspire. Nakaka-inspire yung mga Korean pagdating sa paano nila ginagawang accountable yung mga leader nila. Talagang yung humawak ng baril, nakita niyo yon, yung nag-viral na babae, assembly woman yun. Hinawakan niya yung baril ng baril. Hawak niya gano'n. Sabi niya, barilin mo ako kung gusto mo. Hawak niya yung baril na gano'n. Hinawakan niya yung baril, tapos tinulak niya. Before nung December 3, December 3 na declaration ng martial law, may malawak na protesta yung Catholic community dito, yung Catholic press. Mga kasama, baka pwedeng mamaya palawagin natin yung talakayan dyan. So, anong mauuna sa atin? FYI ba muna? Siguro, unahin na natin si Karen. Si Joanna o si Karen? Andito si Karen. Magandang gabi, Karen. So, papasok kita sandali para lang magkwento ka sa amin kung ano yung kaso ni Sandali pasok ka namin. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan po si Karen. Si Karen po ay taga-Ansan, yung kanyang si Jojit na dating EPS na ngayon ay non-documented na ay nakakulong mula pa nung at nasintensyahan ng 2 taon 2 taon tapos bumaba naging 1 year and 2 months. 1 year and 2 months at nung November 24 kasama namin kasi dumating yung USEC ng Department of Migrant Workers at dumulog at humingi ng tulong. Pero before that, mga August pa lang, humihingi na ng tulong si Karen sa embahada para humingi ng abogado. Humingi ng abogado pero until now, so pakikwento mo nga yung kaso ni Jojit sandali para si Jojit po ay tawag dito, nakasagi po ng matandang Korean dito sa naputol. Akala niya po kasi okay naman yung matanda, kaya tinayo lang niya yung matanda tapos umalis na siya nung nakita niya na okay naman. Hindi niya alam na yung matanda pala nakapag-report sa police. Kaya po nung nangyari po yun 2017 pa, kaya po nung nahuli siya nung last August lang sa trabaho ng immigration, nakita sa system ng immigration na meron siyang record, na police record. Kaya ang nangyari po, tinransfer po siya automatically sa police.
At Mm. ngayon nga po, yun nga po nung nagkaroon ng hearing, nahatulan po siya ng 2 years nung una, nung pangalawa po, bumaba siya ng 1 year and 2 months. Kaya po lumapit po kami sa embassy na kung pwede sana tulungan kami na mabigyan po ng attorney kasi kailangan niya pong umapila para po sana mas bumaba yung sentensya niya or mas sana kung mas maganda po mapauwi na lang siya, ganun po. Kaso hanggang ngayon po wala pa po yung yung inaantay pa po daw nila yung approval ng DMW po para sa attorney So, niya. ang unawa ko, bukod sa may humihingi ng tulong dito sa Korea, yung pamilya din nitong si Opo. Jojit, yung kapatid niya at yung Opo. pamilya niya ay pumupunta rin sa Magulang. DMW sa Pampanga. At ang Opo, sinasagot opo, tama naman sa po. Pampanga, ang sinasabi ay naghihintay sa Korea. Opo, parang ganun po ang Oo. nangyayari. Tapos So po hinihintay nila yung DMW Korea. So naghihintayan silang dalawa. Last week, pumunta po doon yung kapatid niya. Ang sabi, wala daw pong alam na isagot. Wala daw po silang alam kasi inaantay lang daw. Ang trabaho lang daw po nila is magbalita lang sa pamilya kung ano ang status ni Jojit sa Korea. Magbalita lang pala ba't pa kayo nandyan, di ba? Wala pala kayong kwenta Yun po ang sinagot ng taga DMW Pampanga sa kapatid ni Jojit. Nung pumunta tayo dito sa embahada noong November 24, hindi ba kayo ni Pastor ay nakipag-usap sa kay Labat? Ano Opo. yung napag-usapan nyo doon? Kasi nandun ako sa ibang quest. Lumapit po ako kay Labat po para makausap siya personally para humingi po ng tulong. Ang sabi niya po sa akin nga, titignan daw po nila, gagawan daw po nila ng paraan na gano'n. Kasi nakiusap po ako, within 7 days, kailangan makapag-apila po kami at kailangan mabigyan po sana siya ng attorney para mapabilis yung kaso sana. Ang sabi niya po, yun nga, sabi pa niya na pupuntahan, dadalawin nila. Noong si November Jojit. 24 pa ito take note, mga Opo, kababayan. November 24 pa yon. Sabi niya, Dadalawin daw. Dadalawin niya. Sabi niya, tignan namin kung mag-schedule ka nga, sabi niya dun sa niya. Hindi ko alam kung sino yung sinabihan niya kasi marami silang kaharap na nakalimutan ko sino yung sinabihan niya. Sabi niya, kumuha ng schedule na makadalaw dun sa kulungan para madalaw. Ang sabi kasi nila, hindi daw po sila basta-basta nakakadalaw din doon sa kulungan. Na hindi ko maintindihan po. Kung bakit So, yung gobyerno ng Pilipinas, hindi siya nakakadalaw sa sarili niyang mamamayan. Ganun ba yung dating sa noon? Parang ganun po kasi ang sabi po kasi hindi po basta-basta makadalaw kahit ang mga taga-embassy, parang ganun po ang salita nila eh. Kaya sabi ko, parang napaisip din ako doon na ganun pala yung embahada natin na hindi ganun din nakakadalaw basta-basta sa mga nakakulong. Ganun po ba yun? Parang ganun po. Okay. Tapos So, po, until now, yun, ang sabi po nila kasi, yun nga, nag-aantay daw ng approval po, pero nakafile na daw po yung request namin na bibigyan siya ng attorney. until now, nung November tayo huling nakipag-usap, until now, wala pang Opo. dumadalaw, Nung dumating walang po, abogado, nag-attend po pero ako nung kay Yusek, nung dumating si Yusek dito sa pero sa kasaysayan, August pa lang, nagmamakaawa ka na sa embahada na tulungan yung iyong... nagpunta po ako ng personally nung nahuli pa lang siya na humingi ako ng tulong sa sa government gusto ko sana linawin yung sinasabi ko kanina pa, noon pa man, Nasabi nila, ang tawag nila sa mga dating EPS na naging non-documented ay mga OFW at yung mga labas doon ay hindi daw OFW kahit nagtatrabaho. So kaya binabato sa mayroon silang diskriminasyon sa pagtrato kung sino yung dapat nilang tratuhing mga OFWs. So may ganun pa, May ganun pa. So may problema. So, manawagan tayo bago tayo manawagan tayo sa Department of Migrant Workers. Ang sabi po ninyo, nung nagpunta pa dito si Yusek, ang sinasabi ay para tulungan yung mga OFW, di ba? Kung OFW ka daw, bibigyan ka ng abogado, lahat. Sinabi yung mga sinabi yung mga serbisyong ibibigay daw sa mga OFW. So manawagan po tayo. Si Jojit po, si Jojit. Oo, ay matagal nang nakakulong at matagal na ring humihingi ng tulong yung asawa. Noon pang at yung pamilya sa Pilipinas noong pang August
at pumunta pa noong November 24 sa embassy para nga po mabigyan ng abogado yung si Jojit para makauwi na. Dahil sa totoo lang noong 2017 pa po 'yun nangyari. Hahayaan pa ba nating mabulok sa kulungan? Akala ko po ba ang sabi ninyo kaya itinayo yung Department of Migrant Workers para magsilbi sa mga interest ng mga OFWs, hindi ba? Manawagan ka rin, Karen, bago tayo magano. Opo. Sa embahada po ng Pilipinas natin, nakikiusap po sana kami na kung yung pananawagan po namin na panghingi ng tulong sa kanila na bigyan ng attorney si Georgie, sana mabigyan po nila ng pansin at ma-actionan sana po agad para hindi na po tumagal doon sa kulungan. Para na lang po sa pamilya niya at sa mga anak niya na nag-aantay po sa kanya. Ayun. Maraming salamat, Karen. Mamaya dito ka muna sa backstage, tapos mamaya mag-usap ulit tayo. Maraming salamat. Opo, okay, salamat Okay. din po. Salamat, Karen. Okay. Salamat. Salamat Karen, maraming salamat. Maraming salamat. So, nadinig ninyo yung panawagan ni Karen sa ating Department of Migrant Workers at sa embahada na na yung abogado lang po yung hinihingi nila. Si Jojit naman po ay kasama sa inyong mga tinatawag na mga OFWs. Dahil sabi ninyo kung EPS ka at naging undocumented ka, OFW ka. Di ba? So, ganon. So, yun yung gusto nating sabihin. Hindi So, nalalayo sandali, sa I-drag kaso mo si ni Joanna Mervin sa kabila. Veloso yung Sa ganyan, malaki. Ganito. Yan, okay. So, yun po yung panawagan ni Karen. Mamaya siguro pag-usapan pa natin yun. Mas eksakto, maganda. Nandito si Joanna. Siguro yung pamilya ni Jojit sa Pilipinas, siguro pwede rin dumulog sa Migrante International. Kung okay na ang audio ni Miss Joanna. Joanna, magandang gabi. Okay na ba So, ang connection namin sa'yo? Nawala. Test muna natin si Joanna. Nawala pa si Joanna. Nag-offline. Oo, nag-offline. Bumibitaw daw yung... Bumibitaw. Alam mo naman yung internet sa atin nakalagay sa Alaska, sa lata ng Alaska. Hindi pa kasi eleksyon kaya mabagal pa. Di ba? Maganda sana yung timing na timing naman. Guess natin ngayon ang tagapangulo ng Migrante International. Of course, siyempre hindi lang din naman sa Korea may ganyang klaseng kaso ng kapabayaan. At practically Kasi kapabayaan ito ating estado na umaabot sa ganitong punto. Kahit yung kaso ni Mervin Veloso, ganyan na ganyan din yung dinaan ng proseso Nung nahuli siya nung April 25 ng 2010, wala kaagad abogadong wala kaagad ipinadalang representative yung ating embahada doon. Hindi kusa ng pamilya. So mas nakapokus sila sa marketing human beings instead of dapat doon alam mo doon lumilitaw yung lumilitaw yung matinding yung sinasabi natin na yung correctness sinasabi ng Migrante International na ang gobyerno ay mayroong commodification sa mamamayan. Kasi kung hindi commodification yan, pag pinadala ka na sa iba yung dagat, naghahanap ng market kung todo-todong maghanap ng market di ba? Talaga nagtayo pa ng departamento, institutionalized human export. Diba? Ganon yung itsura So paglabas mo ng bansa, yun yung problema pag may nakulong, nagkasakit. So at tapos lahat ng serbisyo may bayad. Lahat ng programa ay nadon sa tendency na paano huhututin lahat ng salapi ang OFW bukod sa kanilang remittances, paano pa natin huhututan ng mga ito? Parang mas ganun yung nakikita ko sa programa ng gobyerno. Mas hindi ko nakikita yung serbisyo. Serbisyo para sa mga OFW na tinatawag nilang mga hero. It's sad to sad reality ng Pero mga ganito OFW. siguro since nasa atin naman nasa Migrante Korea, ang idinulog na sa atin itong kaso ni Jojit.
I'm sure naman ano, rest assured Karen, gagawin lahat ng mga kasamahan natin ano sa South Korea ang kanilang magagawa upang matulungan kayo na mailapit sa tamang mga ahensya at matugunan itong kaso ng iyong asawa. Alam mo, sa totoo lang, ito lang nakaraang buwan, meron din tayong kabayang Pilipino no, na namatay dito sa Japan na binugbog sa isang bar na isang Oh Hapon. God. On that same night, itong kabayan natin umuwi sa kanyang apartment at mga ilang araw natagpuan na patay ano, malamig na bangkay na sa kanyang tirahan. At ang tinitignan nagkaroon ng concussions no, concussion. At nakilala naman itong suspect na Hapon. Actually sumuko at inamin na siya ang nambugbog at napag-alaman na itong Hapon na ito dating boksingero. So, Mm. kumbaga pero ang twist dito ganito, dahil noong natagpuan ng kasamahan niya sa bahay o kaibigan niya itong kabayan natin sa kanyang kwarto na patay na, Mm. siyempre nag-report siya agad, 'di ba? Kaya ang nangyari nung nag-iimbestiga na ang pulis, ang sabi ng pulis, a Filipino, citizen found dead sa kanyang apartment might be involved in a crime. Doon pa lang sa Floor wording na contemplation style, ano? doon pa Floor lang sa wording contemplation na style. ginagamit, makikita mo agad ano, na pagka ikaw ay migrante at ikaw ay naaksidente, nagkaroon ka ng violation o something, agad ang itatag ka as criminal. So, you might be a criminal kaya ka napahamak. Gano'n ang Isa understanding natin sa gano'n. sad So ngayon, sige, reality yun. bago natin ano at i-test uli natin kung okay ang connection ni Miss Joanna para tuloy-tuloy tayo. Sad reality yun, ano? Ah, Pasok natin si Joanna sandali, ano? yan. Yan, para lang Hello, makita natin magandang kung... gabi. Ay, Joanna! Hello, Ano ka? naririnig niyo ba? Oh, Ayun, okay. finally. Yes. Yan, okay yan. Oo, naririnig. So, Hello, nadidinig Joanna, ka magandang namin. gabi. Teka lang. Yan, beauty na lang ang hindi Paumanhin sa, nakikita. Mm-mm. paumanhin sa connection. Oo nga. Alam niyo naman sa Pilipinas. Oo. Bantayan ninyo yung Hindi- bantayan ninyo yung hindi tali. kasi Sa election lata day ng ngayon. Alaska yung ano eh. Kaya mabagal ang connection ng internet. Oo. Yan. Yan. Yan, finally. Yan. Yes. Hello, Amen. magandang gabi. Lord! Joanna, pasensya na po no, kasi meron tayong actually isang guest pa rito. I hope na narinig niyo yung Oh. kanyang ano. Narinig Very sana similar. ninyo yung salaysay niya, no? Very similar in a way ito sa kaso ni Mary Jane ano. In terms doon sa pagpapabayaan ng estado ng ating embahada na sana wag naman humantong ano na siya ay umabot na ng dekada sa kulungan sa South Korea dahil sa isang hindi naman ganoon kagrabe na krimen ano. At unang-una nga sa lahat, hindi pa nakaka-access ito ng proper legal representation. So siguro diretso lang muna tayo no doon sa main topic natin. Miss Joanna, alam natin ano na nag-announce na ang gobyerno na tuloy na ang na mapapauwi sa Pilipinas si Mary Jane. Pero tama po ba ang understanding natin na sa pag-uwi niya ay siya ay nananatiling ano pa rin, prisoner o preso? Sige. Maraming salamat sa imbitasyon muli, no? Matagal na rin din akong hindi sama dito sa ating programa. At mahalaga no na talakayin natin yung kampanya sa pagpapalaya at clemency para kay Mary Jane Veloso na alam naman natin 14 na taon na siyang nakakulong sa Indonesia. Mm-mm. So balikan ko lang mabilisan yung mga pangyayari no. Noong November 19 ay naglabas ng anunsyo si Pangulong Marcos Jr. na uuwi nga daw no si Mary Jane sa Pilipinas no sa wakas daw. Pero sa time na yon wala pang wala pang kumpirmasyon mula din sa panig ng Indonesian government. Pero mabilis na mga development ito ngang nakaraang Friday ay nagkaroon na nga ng pirmahan no sa pagitan ng Indonesia at Philippine government na ang kasunduan na itatransfer si Mary Jane dito sa Pilipinas. So yun yung termino na ginagamit ng dalawang gobyerno ay transfer of prisoner. So ang ibig sabihin nun, yung sentensya ni Mary Jane no na alam natin sa Indonesia siya ay nahatulan
ng sentensya ng kamatayan para doon sa kasong drug smuggling. At ano na yun, pinal na yun, no? At naalala natin na isalba natin ang kanyang buhay noong 2015 na pahinto yung kanyang pagbitay, no? Pero pansamantala lang yun. Hindi natanggal yung kanyang death sentence. Pero itong mga nakaraang linggo, kinumpirma ng Indonesian government na binaba nila ang sentensya ni Mary Jane mula sa sentensya ng kamatayan hanggang sa life imprisonment na lamang, no? Pero sa atin, bagamat pandinig natin na kukulong pa din siya, no? Sa isang banda, positibo yung balita na binaba yung sentensyang kamatayan dahil wala nang banta sa buhay ni Mary Jane, no? Yes. Hindi na siya ibibitay, no? Pangalawa, ay may pagkakataon na makauwi siya, no? Bagamat transfer of prisoner, meaning isi-serve niya ang kanyang sentence dito sa Pilipinas, no? May pagkakataon na makauwi siya, malapit sa kanyang pamilya, malapit sa atin, sa kanyang mga kababayan, at mahalaga ito yung pagkasunduan na ito, na dahil ito yung kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan natin. Wala pang ganitong kaso ng mga kababayan natin na nakulong sa labas ng bansa, may sentensya ng kamatayan, tapos pumayag yung host government na i-transfer sa Pilipinas, no? So kaya makasaysayan itong kaso at pwede talagang gamitin itong pamamaraan para meron tayong maitulong din, no, sa ating mga kababayan na nakakulong sa labas ng bansa. Kaya yung pag-transfer ni Mary Jane dito, ang binabanggit sa atin ay papauwiin siya, pero hindi malinaw, no, na hindi siya kaagad makakalaya, no, dahil nga meron pa siyang siniserve na sentence sa Indonesia. Pero magandang pagkakataon ito dahil hinapag na ng Indonesian government. Sinabi na nila sa publiko, sa kanilang mga pahayag, na irerespetuhin nila ang desisyon ng Pangulo ng Pilipinas kung ano ang desisyon nila sa kaso ni Mary Jane pag siya ay nakauwi na, no? Nakauwi na dito sa Pilipinas. So nangangahulugan ito para sa atin na pinaglalaban natin si Mary Jane na makalaya siya. Mahalaga ito dahil nakadirekta na ang ating kampanya, no? Pangunahin kay Pangulong Marcos Jr., no? Kay BBM, dahil meron siyang malinaw na kapangyarihan at otoridad bilang Pangulo ng Pilipinas na mapatawan o mabigyan ng clemency si Mary Jane, mapalaya siya, ganap na makalaya siya, at maraming batayan para mabigyan si Mary Jane ng clemency. At matagal na natin pinanindigan na siya ay biktima lamang ng human trafficking. Kaya ito ay positibo, no? Hindi malinaw kung kailan makakauwi si Mary Jane. Balita namin itong nakaraang Friday sa kasunduan na posibleng bagong magpasko, at sana nga regalo ito, no, para sa pamilya Veloso. Masaya. Masayang Pasko yan, para hindi lang sa pamilya Veloso, pero para sa ating lahat. Tama, at lahat tayo kinampanya po natin ito. Lahat ng ating mga kababayan sa labas ng bansa na tumulong, pumirma ng mga petisyon. Patuloy pa din po tayong nangangalap. Meron po tayong online petition sa ngayon na nakasulat ito, naka-address ito kay Pangulong Marcos na mabigyan ng clemency si Mary Jane sa madaling panahon, dahil hindi na makatarungan na pag-uwi ni Mary Jane dito sa Pilipinas ay makukulong pa siya ng kahit isang araw, no? Kaya nararapat na siya ay makalaya at makauwi sa kanyang pamilya. Yes, Pero labis-labis diba, na talaga malinaw yung 14 years, diba? naman na talagang biktima si Mary Jane, no? Dahil dun sa pag-amin ng mga illegal recruiter, no? Kaya parang wala nang dahilan para siya kulong uli, di ba? Oo. At saka, Tama. So, may nag-comment eh. Sabi ni Jones, sana si Jojit daw matulungan din. Oo nga, syempre. Oo. So, pero maganda sana niya yung pamilya tinatanong ni Jojit sa Pilipinas pumunta sa Migrante International, ano?
para maidulog yung kaso. Tutulungan sila nun, for sure. I'm sure. May kumpanya dyan sa... 1,000% I'm sure. At mahalaga na yung pagkakataon ito na syempre bagamat nakatutok ang atensyon kay Mary Jane bilang matagal nating inilaban ito, no, sa loob ng 9 na taon nung nailigtas natin yung buhay niya noong taong 2015. Pero ang pamilya Veloso lumalaban ng mas matagal pa noon, no, since 2010. So 14 na taon na lumalaban yung pamilya Veloso para ipakita sa buong mundo, no, paunawa sa buong mundo na si Mary Jane lamang ay biktima ng trafficking, human trafficking, at biktima ng kahirapan dito sa Pilipinas. Ang pamilya Veloso ay pamilya OFW. Lahat ng mga kapatid ni Mary Jane na babae, pati si Nanay Celia, ay nagtrabaho bilang OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, no, sa Saudi, sa Bahrain, no. Kaya sila ay pamilyang OFW. At At saka magtataka din yata si Tatay Cesar, di ba? Nagtrabaho sa Hacienda Loisita. Yes, Yan tama. yung kwento niya. Naging magbubukid, Maging magsasaka si maging Tatay magbubukid. Cesar. Kaya nananatili yung ugat ng kahirapan, no, sa Pilipinas. Kaya maraming katulad pa ni Mary Jane at magiging katulad ni Mary Jane kung hindi din natin tutugunan, no, kung hindi din natin ipapanawagan, ipaglalaban yung mga yung usapin sa kawalan ng trabaho, usapin ng mababang sahod dito sa Pilipinas, yung kawalan ng lupa sa ating magsasaka, yun ay related, no, doon sa kung bakit nagiging vulnerable, nagiging biktima yung ating mga kababayan sa labas ng bansa. Kaya yung mga iba pa na katulad ni Mary Jane o mga kababayan natin na nagiging biktima ng human trafficking, yung pagsasamantala, ay magandang pagkakataon na ito din ay hindi lang idulog, no, sa gobyerno, pero dapat aksyonan din ito iba pang mga kaso ng mga katulad ni Mary Jane. Yun. Maraming salamat sa updates at sa mga napapanahong inputs Miss Joanna, at kung wala nang tanong ibang ating mga kasamahan siguro. Paparating ang International Human Rights Day at saka International Migrants Day. Ano bang mga activity na dadaluhan ng Migrante International dyan sa Pilipinas? Well, sa International Human Rights Day, tayo ay lalahok, no, sa pambansang pagkilos papuntang Menjola. Kaya sa ating mga kababayan sa labas ng bansa, mga chapters ng migrante ay maglulunsad din, no, ng mga pagkilos sa ating mga embahada at konsulado, no, para paigtingin yung laban ng mamamayang Pilipino, ng mga migranteng Pilipino, no, sa usapin ng krisis sa ekonomiya, no, krisis sa karapatang pantao, no, sa ating bansa. At sa December 18 naman, International Migrants Day, magkakaroon ng malaking pagkilos din, pambansang pagkilos din sa Menjola sa pamumuno ng migrante dito. At patatampukin natin ang ating panawagan para sa clemency para kay Mary Jane. At panawagan din ng hustisya, no, para sa lahat ng mga biktima ng human trafficking. Wow. Baka pwede. Kami Kaya meron kasama kami sa natin ang 15. buong pamilya Veloso, kasama natin patungong Menjola. Nakakahanga Saan nga ba yung yan? pamilya na yan. Nanatili silang matatag sa kanilang paninindigan at talagang nasa panig na din sila. So, paano ba makakakontak yung pamilya? Halimbawa sa amin, may case nga kami si Jojit na nakakulong dito na until now, clueless yung DMW sa Pampanga. Clueless. Naghihintayan sila. Parang mga clueless. Hanggang ngayon, nakakulong yung tao. Naghahanap ng apila. Paano ba namin sila mapapakontak sa inyo? Telephone number or something? Please, para lang makaano sila. Bigay na lang namin yung telephone number ng migrante, international, Yes. sa kanila. Yes po. Meron po tayong kung anong mas madali, no, para sa ating mga kababayan. Meron po tayong Facebook page, Migrante International. Pwedeng direktang magmensahe doon. Nandun din sa Facebook page namin ang landline. At pwede naming ipaabot sa Radyo Migrante host yung dalawang hotline number ng migrante. May Smart at may Globe tayong hotline. So pwedeng direktang tumawag at umugnay sa aming opisina at matutulungan namin yung ating kababayan.
Yan. Ayun, On sige that ano, note, so maraming para salamat. sa maraming Miss salamat Joanna no. So Chairperson. eto yung humihingi ng tulong si Karen. Yan nandiyan nakikita mo sa screen na isa. Pinasok ulit kita sa Karen ano. Opo. Hello po, sir. Ayan, ayan. Yan si Karen yan. Hi, Ma'am Ah, Karen. Hello So po, ito si Joanna, ang aming ang aming chairperson sa Bundaigdig. Migrant Oo, International Manny, Chairperson. hindi ko po narinig yung storya ni Ma'am Karen, pero pwedeng makapag-set ng oras na makausap Oo. namin kayo at ang inyong pamilya dito sa Pilipinas. Ayan. So patatawagin na lang, kukunin namin yung telephone number, tumawag sa kanila at para magkaroon sila ng set ng pag-uusap para tungkol dito kay Jojit. Kasi August pa lang nagmamakaawa ka na, dumating na rito yung USEC, ini-ignore ka pa rin, nakakulong pa rin yung kababayan natin. So ayun, maraming salamat Joanna at saka kay Karen din. Maraming salamat. Usap Maraming na lang salamat tayo din po sa afterwards. Yan. So, paano ba tayo? Diretso na tayo ulit. Thank you, yes. Joanna. Thank you, Karen, thank you. Thank you din po. Thank you din po. Thank you very much. Manunood lang. So yan. Sure. Mga kapatid sa pananampalataya. Sandali Yan. Binitawan nyo kagad si Joanna, may mga tanong pa si Casaldi. Meron Marami ba ba? sana akong tanong, Oo. Akala ko Nadali naman tayo. Yari tayo. Nayari tayo. Naipon ko pa naman to. Inipon pa namang mga tanong. Oo. O sige, at dahil dyan, pwede ba nating mag-FYI para naman... So, mag-FYI muna tayo bago tayo talakayan ng iba Sandali Wala. Ayun. You're in stage na. Ang Yun, pinakahihintay ng sambayanang Pilipino na nung FYI with Kuya Saldi. nakarang program natin, hindi tayo nakapag-FYI sa dami ng napag-usapan natin at sa haba ng kwentuhan. Ayun. Pagbata kasi, Sa huling datos ano sa huling datos pala daw sa huling datos pala ng Department of Migrant Workers ay mayroong nakatalang 44 na migranteng Pilipino ang humaharap ngayon sa parusang kamatayan. 41 sa mga ito. 41 sa mga ito ay nasa Malaysia at mayroon silang mga kasong illegal drugs din at murder. 2 sa Brunei at 1 sa Saudi Arabia. Ang mga ito ay mga kaso ng mga ito, siyempre may kinalaman sa illegal drugs at saka murder. Marami rin tayo mga mapapait at malulungkot na kwento pagdating sa kapwa natin OFW na binitay sa iba't ibang panig ng mundo. Siguro naman hindi natin makakalimutan diyan yung kaso ni Flor Contemplacion na binitay noong March 17, 1995. Medyo malakas yung natin diyan yung kampanya natin diyan sa Singapore sa bintang na pagpatay sa kapwa OFW din yan si Delia Maga, di ba? Hindi natin makakalimutan diyan. Diyan na buo yung ating grupo, yung ating migrante Yung kwento yung kwento ni Cecilia Alcaraz na pinagbintangang nagnakaw at pumatay sa kanyang employer na hinatulan din ng death penalty through firing squad yan sa Taiwan naman. At mabuti na lamang at sa tulong din ng migrante na-reduce ang kaso nito sa life imprisonment pero nakakulong pa rin siya hanggang ngayon. Nariyan din ang kwento ng pakikipagsapalaran ng mga kapwa natin OFW na talagang tinuluyan, pinugutan ng ulo sa Saudi Arabia mula noong 2001. Siguro hindi lingid sa ating kaalaman yung mga pangalan na yan. Sina Antonio Albesa, Sergio Aldana, Miguel Fernandez, Wilfredo Bautista, Rinaldo Cortez at Jennifer Bidoya. May mga pangalan sila, kaya ibig sabihin, totoo na may mga OFW na nabibitay at napaparusahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito nga lang, November 5, meron tayong isang kababayan na pinugutan ng ulo sa Saudi Arabia. Ayaw niya magbigay ng kanyang pangalan.
sa kasong murder na ayon sa investigasyon ay napatay niya ang kanyang amo matapos silang magtalo sa sweldo, sa pasahod, ano. Inapilan natin ito sa ating gobyerno at ang tanging nasabi lamang ni Pangulong BBM doon ay, it's very unfortunate, wala tayong magagawa kundi tulungan na lang ang kanyang pamilya, 'di ba? Parang napakalungkot, gano'n na lang ang tugon ng ating gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno. Mm. At siyempre hindi natin makakalimutan yung ating tinatalakay ngayon na namamayagpag ng mga placard at streamer natin dito sa Marcha ng Migrante International sa Mindiola, sa DFA, sa Embahada ng Indonesia, ang panawagang iligtas at palayain si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa kasong illegal drugs at alam naman natin na ito ay biktima lamang ng human traffickings. Halos 14 years itong nakakulong, no, sa Yogyakarta, Indonesia. At firing squad din ang hatol dito. Pero ang tawag nito, ang nakakatakaw pansin dito sa kausapin ni Mary Jane, alam niyo ba na 3 pangulo ng Indonesia ang dinaanan nito sa tagal at sa haba ng pagkakakulong niya. At 3 pangulo din ng Pilipinas ang dinaanan niya. 3 termino at 3 pangulo rin, ano. Ang unang pangulo ng Indonesia nung siya ay nakulong ay si Susilo Bambang Yudhoyono, 'di ba? Tapos yung pangalawang naging pangulo na nakakulong pa rin siya ay si Joko Widodo. At yung ngayon, yung kasalukuyang pangulo ay si Prabowo Subianto. So ng panahon sa Pilipinas naman, nung panahon na 'yan, ang pangulo ng Pilipinas ay si Aquino. Si Pinoy, 'di ba, nung panahon na siya ay nahuli at nakulong at nahatulan ng parusang kamatayan. Bakit ba naman kasi umabot ng gano'ng kahaba? Sabi nga natin, justice delayed, justice denied, 'di ba? Paborito ni Cardi yan. Magkasing bagal din ba ang proseso ng pagkakamit ng hustisya meron ang dalawang bansa? Ewan lang sa Indonesia, no? Pero sa Pilipinas, I'm pretty sure na talagang usad pagong ang hustisya talaga sa Meron ba? Mabagal pa sa pagong. Yes. Mabagal Ano pa sa pagong. meron ba? Mabilis lang Pinatunayan tayo niyo po yan. magbenta ng mga Pilipino sa labas ng bansa. Pero pagka na serbisyo, mabagal pa sa ano. Ang masaklap pa diyan, yung pangalawang naging pangulo ng Pilipinas, si Duterte, matapos yung kay Aquino, ay nagbigay pa ng go signal kay Widodo na, "Okay, go ahead. Ituloy niyo yung death penalty." Ay akalain mo yung pangulo mo walang malasakit sa kapwa niya Pilipino na nabilanggo dahil malinaw naman na wala itong kasalanan, no? At masalamat na lang tayo at natsibay-dabil natin ito ng 2015, ano? Mula doon sa takdang araw mismo ng parusang kamatayan sa kanya na kung saan 9 sila at yung 8 ay natuluyang na-execute, siya lamang ang nailigtas, no? So, para sa takdang araw ng kanyang firing squad nung araw na yun, ano? At gano'n pa man, umabot pa rin si Mary Jane sa termino ni Pangulong Pangulong kill ng tawag natin doon kay Duterte. Tapos umabot na nga siya dito sa kasalukuyang pangulo na si BBM, no? Dahil sa patuloy na kampanya ng ating organisasyon at mainit na panawagan, katulong ng simbahan, media at iba pang sibil na samahan para sa karapatang pantao, ay hindi natin tinigilan at lalo itong na re-examine at sinilip talaga, nasubaybayan talaga ng mamayan. Kaya kahit ang gobyerno ni BBM ay hindi puwedeng hindi umaksyon sa kasong ito dahil nananatili yung ating kapit at tuloy-tuloy na panawagan at protesta para palayain siya. At ito ngang November 20, 2024 ay nagkasundo ang mga kinatawan ng dalawang bansa na ilipat si Mary Jane sa Pilipinas. 'Di ba parang ang saya niyan. Sana sabi nga ni kanina ni Joanna, before Christmas ay baka mapalaya, ano. Bagamat walang malinaw na proseso sa teknikalidad sa paglilipat maliban sa pahayag ng Department of Justice. Napanood ko kasi yung yung balita ng yung pahayag ni Remulla ng Department of Justice na ang sabi nga ay tutuloy lamang ni Mary Jane yung kanyang sintensya dito sa Pilipinas. At ang sure daw ay sasalubungin siya ng NBI at mga otoridad para dalhin sa Bureau of Correction, sa Women's Correction. Yun ang plano. Pero tayo ay nananawagan na sa usapin na yan ay bigyan siya ng absolute freedom
labis-labis na, sapat na, yung Clemency. sobra-sobra na yung Mm. 14 years ano, para magkaroon may Para tuloy yung magdusa ka sa kanyang kasalanan sa madugtungan pa kasong yung wala kang 14 years na kasalanan. incarceration niya, 'di ba? Tama Mm. lang, dapat na palayain siya. Ang panawagan Nabanggit natin mo naman na yung ito ay, oo, ang panawagan naman nabanggit natin mo dito si ay napakabilis din ng gobyerno, 'no? Oo, nabanggit mo nga Oo. si Secretary Remulla, 'di ba, DOJ Secretary. Maalala ko Yes. mabilis tumugon yung opisina niya nung mayroong Ay, isang oo, anak ng siyempre. Lamprey Oo. na Mm. nahuling Pagkabig nasa nila, balon sa mabilis. Yung marijuana, kapatid eh. niya Kabig nung nila, eh. nahuli, ang bilis ng tugon niya, kunyari pa siyang di makikialam, 'di ba? Oo, baka Ayun. Pero malinaw naman, 'di ba? Malinaw naman na mismo yung Mm. katulad ng sinabi ko kanina 'no, yung, Mm. recruiter ni Mary Jane, umamin Oo. na walang kasalanan si Mary Kasi Jane. isipin Yes, mo yun, yes yung po. recruiter mismo umamin na biktima yun, and yet, parang Nagpipilit parang gobyerno. yung gobyerno pa natin clueless pa rin, di ba? Oo. Oo, My parang goodness. kulang pa yan, parang gano'n ang ng gobyerno, eh, 'no? Mm. Kaya mahalaga itong ano na i-pressure, yung pressure nga na binabanggit. Yung Sige, kampanya, baka yung meron kampanya hindi lamang sa kagaya ni ano no ni Mary Jane marami. Gaya nga sa amin kanina Oo, yung sinabi ko panawagan dito. natin Meron na dito naman kaming isang kaso at panawagan marami pang mga kababayan tayo na nakakulong sa labas ng bansa na most likely yung iba diyan walang kasalanan, eh. ngayon, 'di ba? No, hindi naman natin sinasabing lahat na nakakulong may kasalanan o walang kasalanan Pero marami tayong mga kababayan na talaga na bibiktima lang. Dahil siyempre nasa labas siya ng bansa, ang kanyang karapatan ay napakaliit, napakakipot. At ang matindi kasi doon, pag nakikita nung host government na yung mismong gobyerno mo ay ikaw ay hindi niya ipinagtatanggol yung karapatan mo, how much more na iprotektahan ng host country yung iyong karapatan, 'di ba? Mas ganun pa eh. Kaya talagang crucial crucial sa isang gobyerno na ipagtanggol niya yung mamamayan niya, yung yan. interes ng mamamayan niya. Magandang halimbawa at karanasan yung kay Mary Jane kasi sabi nga ni Joanna kanina, ngayon lang ito nangyari sa kasaysayan ng ating mga paglaban na mayroong isang bilanggo na ililipat sa Pilipinas at pauwiin. Akalain mo from death penalty. Kaya kasabay din natin ng panawagang ito na nakakiling ng higit pa sa lahat ay itigil yung paglalako at pagtutulak ng mga kababayan natin ng mga ibang bansa, di ba? Dahil sa matinding kahirapan, kawalan ng trabaho sa Pilipinas, sana yan ang tinutugunan, eh, no? Tapos yung walang katapusang bangayang pampulitikal at yan, talamak na korupsyon. Lahat ng yan ay sinasagot na meron naman tayong alternatibo diyan, sinasagot ng ating pambansa demokratiko mga alternatibo yan, eh, na magkaroon, sabi nga ni Joanna kanina, ng tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, mula sa pinakapayak na sityo, barangay, bayan, hanggang sa pambansang antas. Sana mangyari ito, no? Yan po yung aking maiksing FYI. Hindi ko na napahaba. Marami pa sasabihin sana. Okay. Kasi Ayun. Thank you, Bago tayo Salvi, magulit, no? Sandali, Batiin muna papalitan. natin si Dali, papalitan ko lang yung ano ba ito? Happy birthday kay Maricon. Hindi ko makita. Malabo na mata ko. Bragas, makalayo nga dyan. Regalado. So yan, Happy birthday marami po, nagko-comment happy birthday. kanina. Si Pastor Edwin nag-comment, pwede daw bang ipasa yung Tapos may tanong din paano daw ba nalaman na Korean yung pangalan niya, ng Korean. So nakuha yung kanyang Tapos may nanonood din si Rene, buongiorno. Nanonood si Rene from Italy. Si Raquel, yung bumate, yung dati namin kasama yan sa National Office ng Migrante International. At saka si Loretta ng New Era Foundation. At saka siyempre, si Jones the Pogi. Magandang gabi. Si Jones the Pogi ay online. Magandang gabi. So, ang ganda. Napapanahon kasi ngayon na i-address yung mga kaso, mga cases na at saka yung kalagayan ng mga Pilipino sa labas ng bansa na darating. Buwan to ng migranteng Pilipino. International Migrants Day ng buong migrante sa labas ng bansa. At panahon din ng International Human Rights Day.
magandang address na yung bang ating mga karapatan bilang mga mamamayang Pilipino ay protektado ba? Napoprotektahan ba ng ating gobyerno? 'Di ba? Mga ganung bagay. Sige mga kapatid, tira. Yung anong ating pwedeng pag-usapan pang iba? Bukod sa Siguro balikan natin yung naganap diyan sa Korea, no, na blitzkrieg, martial law, ano, na parang ang bilis, no, ng mga pangyayari, ano, talagang, at ang kapansin-pansin talaga dito, maganda yung tugon ng mamamayang Koreano doon sa, parang naghang si chat, nakaganyan, nakangisi na lang siya sa akin, eh. Hindi, sandali. Naayos ko yung naayos ko yung screen. Pinapalaki ko. I'm sorry. May Akala ko naman, nag-freeze ka. Oo, mayroong grounded yata sa inyo. No, hindi. Nakangisi ako kasi sinisipat ko yung screen. Kanino ba yun? Parang screen niya, static yung sinisipat ko maliit eh. Maliit na paliit ko. So, pinapalaki ko. Go. Sa isang banda, parang, tama, mabilis yung reaksyon, ano, nitong mga, ang tawag dito, parliamentarians, itong mga opisyal ng gobyerno. Actually, parang sila ang nanguna, doon sa bulwark ng tao, doon sa para pigilan yung martial. Pero kayo ba noong nag-declare na kamusta? Actually, dineclare ito parang madaling araw, gabi, late at night. 3:00 ng madaling araw. Habang ako'y nagtatrabaho ng madaling araw, may nag-PM sa akin si Gary Martinez from UK pa. Hoy, kamusta ka na? Anong sitwasyon? Anong kalagayan niyo dyan? Sabi ko, bakit? Marsyado na dyan. Pwede nga. Sabi ko, pwede nga. Yun nga, sa labas pa ng Korea yung nagbalita sa'yo. Sabi ko sa kanya, saan mo nakuha yan? Pinadala na ako ng link. Oo nga, no? And then, naghukay na ako ng mga links. Sabi ko, ayan, ito na yung mga live. Marsyalo na nga. Di ba? Oo. Pero yung katulad kanina nung sinasabi, no, yung ni chat na yung kaguluhan na nangyari diyan ay dahil doon sa korupsyon na ginawa ng asawa nung presidente ng South Korea. Di ba? Biruin mo yung aksyon, yung tugon ng tao doon sa issue. Talagang matindi, no? Hindi katulad sa atin, milyon-milyon na ang ginastos, hindi maipaliwanag. 125 million ang hindi maipaliwanag. Galit 11 pa. days. Oo. Pinapagalitan pa yung mga mambabatas natin, no? Naghahamunan pa nga ng patayan eh. Naghahamunan pa sila ng patayan. Ganyan katindi sa atin. Pero yung tugon ng mga mamamayan ng Korea, no, ng South Korea, talagang spontanyo, no? Ang bilis nung tugon nila, no? Hindi Wala nga sila pa natinag sa kanilang sa kanilang protesta kasi before pa man ang deklarasyon ng martial law noong December 2, 2024 ay meron na silang halos isang linggo na tuloy-tuloy spontaneous na rally, tuloy-tuloy na protesta. Meron talagang problema ang South Korea bago pa man yung deklarasyon ng martial law. Meron talaga silang bukod doon sa corruption na kinasangkutan ng kanyang asawa ni Yoon Suk Yeol ay meron ng kinakaharap na iba pang mga bribery at klase ng korupsyon. Nananawagan na talaga yung mga Korean. Sabi nga nila 8 out of 10 Koreans don't like the president already. Isa diyan yung magbibigay pabor ng makamayaman, makakapitalista yung mga patakaran nitong kasalukuyang pangulo nila. Nakabaling ito sa interest ng mga cable na tinatawag, yung mga mayayamang burgesya dito, may-ari ng LG, ng Samsung, ng Hyundai. Yun ang binibigyan niya ng pabor. At ang kinakawawa, yung mga pangkaraniwang manggagawa at yung taong bayan talaga, yung mga mamamayang Koreano. Napakarami ng problema ng Korea kung tutuusin. Halos dito sa Daejeon, napakarami nga yung walang trabaho dahil marami mga humihinang kumpanya. At kasya na nga yung ilan sa paro-arubait, yung part-time jobs sa mga farm dahil wala silang mapasukang mga pabrika. Sabi ko nga, nitong nakaraan, tinalakay namin yung tumataas yung household debt ng mga Koreano.
Napakadami Oo. Yes, oo. nababaon Ano sila yan? sa napakadaming loans Oo. eh, loan ng mga anak nila, loan ng kanilang mga sasakyan, loan ng kanilang mga tinitirhan na bahay, at Mhm. napakalaki pa nito kaya kung ikukumpara doon sa sinesweldo nila monthly. Tapos dumadami din yung kanilang kabataan, mga nag-grumaduate pero walang mapusakang trabaho kaya napapabilang sila sa mga unemployed. Napakarami niyan ano. Tapos, humihina siyempre dahil may global crisis, humihina rin yung eksportasyon na nakabalangkas do'n sa neoliberal na policy, yung sistemang monopolyo Yes. kapitalismo, 'di ba? Na halos Yan. ito ang mga nakaraan sa record nga nag-iwan ito ng 47.5 billion na trade deficit sa kanilang economy, na hindi pa halos na naiigpawan 'no. Tapos siyempre nandiyan din yung, dominasyon ng China sa Asian market ano, sa usapin ng kompetisyon, sa export ng bakal, electronics, semiconductors, shipbuilding, Mm. automotive, 'di ba Pati nangunguna ang nga China, ASPIL eh, 'no? Pati nga Oo, ASPIL nagiging number May, 1 na karibal ah, ito sa Asian, sa international market ano, kaya ito may rin ay isa sa tanong mga ako, no? dahilan. May ano ba, ano, dyan sa South Korea, no? Ano yung epekto ng nangyayari dyan doon sa mga migrante na nandyan ngayon? Siyempre ano 'yun, siyempre yung krisis na kinakaharap sa ekonomiya. Krisis ba yung tinatanong mo, yung Oo. martial law? Yung yung Ang kabuuang nangyayari. Kabuuang Economically? nangyayari. Oo. ang martial law kasi Mm. refleksyon lang siya ng ng economic crisis, Krisis, Krisis, ng economic. Oo, Sa yung krisis pang-ekonomiya na kinakaharap ng mamamayang Koreano ay tulak din na magkaroon ng pagkakahati-hati sa National Assembly ng kanilang mga patakarang mm, pang-ekonomiya. Kaya lang dahil mm, nangingibabaw yung, pangulo sa kaniyang mga palisiya at siya sa bagamat, hati yung kaniyang, yung National Assembly dahil pero mas may boses pa rin naman doon yung kaniyang partido, yung People's Power, Party kaysa doon sa Mm. Democratic Party na oposisyon ano. Mm. Kaya mas Mm. yung policy niya ang mas nasusunod na tinututulan ng oposisyon sa National Assembly at ng buong mamamayang Koreano dahil nga ito ay hindi, makatarungan para sa interes ng mamamayan. So, apektado dito yung OFW kasi marami ngang mga maliliit na business na nagsasara, mga manufacturing company na nagsasara, mm. humihina at nagbabawas sila ng mga manggagawa, nagkakaroon sila ng streamlining ng mga workers at itong policy na ito, malaki ang epekto sa mga OFW. Kaya ngayon nababanggit ko dito sa Daegu napakarami ng walang May mga trabaho ngayon. nagsasara na mga factory, madaming Mm. EPS na nawawalan na lang ng trabaho. Kasi Ito nga ano, bigla nagsasara. Pero ano 'to, binunga pa 'to ng mahabang epekto ng pagkabangkarote lalo na lumala nung panahon ng pandemic, 'di ba? Yung panahon ng pandemic, mas lumala yung pagkabangkarote nila na until now hindi sila makarecover. Tapos may problema ang Korean pagdating sa usapin ng labor, yung mga manggagawa. Kasi yung Korea kasi, sa kasalukuyan dumaranas yung Korea ng halimbawa, may mga siyudad sila na kailangan nilang i-maintain yung kanilang tawag dito, yung kanilang inhabitants sa isang distrito kunwari. So ang problema dahil merong dumaranas ang Korea ngayon ng zero birth rate. So hindi dumarami yung mga Korean. Kailangan nila ng mag-import ng maraming manggagawa galing sa labas ng bansa. Kasi marami ng lugar sa Korea ng mga syudad na nagme-merge dahil hindi na masuportahan, hindi na kumpleto yung kanyang citizenship, walang manggagawa. Kaya may mga nagsasara din ng mga factory. So napaka-crucial ng mga migrants. Kaya nga meron akong conflict sa isip ko. Sa recovery nila, kailangan nila ng cheap labor Kaya nga nag-i-import sila ng mga manggagawa, 'di ba? Almost every day may dumarating ng mga manggagawa, mga Pilipino ini-import. And yet, sa kabilang banda, meron naman silang criminalization ng migrants. 'Di ba? May sabi ko may problema, may nangyayaring problema sa policy na hindi ko maintindihan, sabi ko. Hindi ko rin maintindihan kung paano tinitingnan ng gobyerno natin yun, kung paano sila, baka talagang tama yung observation halimbawa, kagaya ni Karen, observation ni Karen. Sabi niya, nakita ko nung nagpunta tayo doon, mas prioritize nila yung market for OFW instead of helping OFW. Masa yun, Sa totoo Diba? lang, mga kasama, itong ganitong klaseng trend
ng migrasyon sa kasalukuyan, Mm. hindi ito yung normal na movement ng tao. Wala na tayo doon sa ganong klaseng Hmm. era na kung saan ang tao, batay sa kanyang free will, ay kayang magdesisyon. Malis. Nagma-migrate talaga based on necessity, based on many things. Pero sa ngayon kasi, ang migrasyon ng kabuuan nangyayari sa buong daigdig ay itinutulak ng isang napakamakapangyarihang impluwensya, Puwersa, no? Mm. ano, na itinutulak mismo ng globalisasyon, ng kapital. Kung saan, yun nga, tama kayo na ang umiikot ngayon ay yung tuloy-tuloy na daluyong ng cheap labor na inaabsorb ng mga mayayamang bansa, halimbawa kagaya ng Japan, no, South Korea. Pero lahat ng yun, dadaan lang sa kanila yan. Hindi nila, kumbaga, pananatilihin na magtatagal yan dyan o magkakaroon ng mag-take root, itong mga migrante. Ang trend ngayon ng migrasyon ay temporary migration. Kasi nga, sa lahat ng ginagawa ng imperialistang US halimbawa ngayon, pandirigma, panggugulo sa ekonomiya ng mga soberanikong lipunan o nasyon, ang trend nito ay magma-migrate ang tao especially doon sa malikasan sa gawa ng Kasi climate change. nanggugulo eh. Mm. Kaya kumbaga talagang dinidislocate nito yung mamamayan para pakinabangan niya sa kanyang industriya, para pakinabangan niya sa kanyang sistema. Kasi hindi nauubra talaga yung sa isang nasyon at yung mga sariling manggagawa mo lang yung i-exploit. Mauubos yun Lalo na ngayon sa trend ng mga capitalist bayan na yun nga yung birth control and so and so. Talagang ang trend yan is mag-implode yung population. Para mangyari Nung ka-RD, habang nagsasalita ka, pumasok din sa isip ko, yung ginagawa ng kapitalistang ng kapitalistang mga imperialistang bansa na talagang yung temporary migration. Ano din to yung daluyong ng mga migrante sa mahihirap na bansa na lumalabas ng bansa. Double blade ito pagdating sa pakinabang sa imperialista. Kasi yung capacity to fight back ng mga mamamayan sa third world country ay nadidiminish din dahil hindi sila madalas magkakasama But the problem is, hindi nila nakita na yung flexibility naman ng mga manggagawa, 'di ba? Kaya may mga manggagawang nagtatayo ng organisasyon, 'di ba? Pangmasang organisasyon para makalaban pa rin, 'di ba? Diyan papasok yung halimbawa itong tagumpay ng kaso. Sinasabi natin nga na tagumpay itong kaso ng Mary Jane. Hindi yan mangyayari dahil lang sinabi ng Pangulo o nagkasundo ang mga Pangulo. Hindi mag-uusap ang dalawang yan kung walang pressure on the ground, yung mga mamamayan mismo. Kaya yung kapangyarihan nung kakayahan natin kahit tayo ay maliliit na karaniwang tao lamang. Pag tayo po ay sama-sama at nagkakaisa sa layunin, ay tiyak na sabihin mas tiyak ang tagumpay at yun nga ang nangyari dito sa kaso ni Mary Jane. Hindi lang po ito tagumpay hindi po kine-claim ng migrante yung tagumpay dito, kundi ang sabi po ng migrante, tagumpay ito una ni Mary Jane at ng kanyang pamilya na hindi nagsawang ilaban at yung kanyang kaso. Hindi lang sila umasa doon sa naghintay ng tulong mula sa gobyerno, kundi sila mismo ay naghanap ng ibang avenues para may tulak yung kanilang atikain. Kaya kumbaga mahalaga po talaga itong sa panahon ngayon na mas sabihin tumatalas kasi itong mga pulisiya na pinapatupad sa Korea, sa Japan halimbawa. Tumatalas yung mga pulisiya na kontra-migrante. Pagka ganon, ang kailangan din natin gawin mas mas palakasin yung ating hanay para isanggahin Exactly. iwas ng na ito ng mga pulisiya. Kaya kahit naman sa mga bansa kung nasaan tayo, tiyak naman pagkausap natin yung lokal, magkaiba naman ng pananaw yung karaniwang mamamayan lagi sa kanilang gobyerno. Kaya yung polisiya ng gobyerno ay hindi naturally ganun din ang pananaw ng kanilang mamamayan. Kaya may panahon tayo at pagkakataon tayo para makipag-unite at makipaghanap ng lakas makipag-unite sa mga lokal din. So yan yung magandang ngayon kumbaga sa Korea,
kung ganoon ang pagsusuri ng migrante Korea na ang survival ng ekonomiya ng bansang ito ay nasa migrante talaga, gano'n din sa Japan, Mm. Kaya mas lalong may mas makatarungan na mag-ano tayo, itulak yung mga batayang karapatan. Hindi lang proteksyon kundi pananagutan mula sa ating sariling estado. Malaking parte ng pag-recovery ng economy o mga yung cheap labor dito sa Korea eh. Kasi talagang wala nga silang manggagawa eh. Halos Yes. lahat ng mga factory na malalaki ay migrants ang nagtatrabaho. Hindi lang naman dyan sa Korea, kahit dito sa walang bansa, Japan. no? Ayun. Dito rin sa Japan, cheap labor din. Yung kaya may mga migrante dito dahil May dun sa nakita ako na may cheap labor. nasagasaan na naman doon dyan sa Tegu. Ay, Pasaldi. oo. May isang kababayan tayo dito na APS na nasagasaan nga ito na, nakaraang araw, ng truck. Oh, 10-wheeler daw eh. Oo, napisa itong ribs niya, kaya yung puso God. niya nadurog. So, dead on the spot siya. Ngayon, may mga kasama naman, may mga organisasyon naman dito na tumulong. At isa nga dyan, si Richard Magsino, yung masipag namin ditong kaibigan na inihilapit niya sa embassy para mapauwi at matulungan yung pamilya na kunin yung kanilang anak, yung kanilang kamag-anak dito na namatay. At least maswerte siya, no? Natulungan agad siya. May Richard Magsino dyan. Eh, paano yung kagaya ni Shout out Jojit? kay Richard. Sir, painom ka. Tagay na. Ang ganda ng topic alam natin. mo, hinahanap ko rin pati yung hindi pa pala kasamang chat, mga kasama, hindi ko na banggit. Nahanap ko yung philosophical equation ng nung pagkilos ng mamayan dito doon sa usapin ng impeachment sa president at yung impeachment natin para sa vice presidente natin na talagang talamak. Grabe yung pambabastos, grabe yung kabalbalan ng parang ang hirap i-compare sa totoo lang. Kaya parang napakahirap i-compare ng mga politiko dito, Although pare-pareho naman traditional politician based on self-interest kadalasan eh. Sa atin talagang mas malala. Sa atin wala yung demokratikong proseso. Nagpapanggap. Meron sa atin tiraniya. Kasi yung tiraniya ng gobyerno laban sa mamamayan ay talagang pronounce. Damang-dama mo kasi hindi nire-respeto yung proseso, nagbabantaan, magpatayan. Yung mamamayan nakanganga eh. Kailan niyo bibigay yung 20 pesos na bigas? Kailan niyo ba itataas yung sahod? Kailan ba yung per capita income ay magiging naman? Magsisimula na daw. Yung pagtaas ng sahod. Binigyan nila 35 pesos yata. O magkano yun? 35 pesos? Diyos me yun eh. Hindi pa nga daw makabili ng ng 1 kilong bigas eh. Di ba? Ubus na agad yun sa data mo pagka sinubaybayan mo yung hearing sa Quadcom. Impeachment. Ganun naman dito, napakabilis ng desisyon nila. Bagamat hindi nagtagumpay yung impeachment laban kay Yoon Suk Yeol, ay nagtuloy-tuloy naman yung mga protesta ng mamayan nito para sa kanyang kaya nga mga kababayan, kung sino man na makakadinig nitong ating live ngayong gabi, kung sino man makakadinig ng mga Pilipino o makakapanood nito next time, isa dapat yung matutunan natin sa mga Korean. Hindi yung K-pop lang matutunan natin yung kanilang pagnanasa, yung kanilang pagnanais to make their leader accountable. At kahit malamig, -5, -6, pag nagdeklara ka ng martial law, pag nagnakaw ka, yung mamamayan mo, na doon sa kalye. Hindi titigil. 2 milyong mamamayang Koreano nagpunta sa kalye sa gitna ng lamig to make their leader accountable because nagkamali siya, nagdeklara ng martial law. Yung mga Pilipino, hindi eh. Yun yung dapat nating matutunan. Kung iniidolo nyo yung K-pop, hindi magkakaroon ng K-pop kung hindi ganoon pursigido ang mamamayang Koreano to make their society na maging maganda. Yes, diba? Tama. Na dapat na unawain ng mga Pilipino. Hindi yung nagnakaw na DDS ka pa rin hanggang ngayon. For God's sake. Yes, tama 'yon. Huwag tayong pa-distract sa
Wake up. sa away ng dalawang dinastiya na yan na kung tutusin kahit pa yan ay magbalik-baliktad, kahit pa magbarilan ng mga yan, masasarap pa rin ang kinakain ng mga yan, nakakotse pa Exactly. rin ang mga yan, may bodyguard pa rin ang mga yan. Pero Eh, yung ikaw, tayong mamamayan, tayong mga botante, tayong mga pangkaraniwang Pilipino, manggagawa, magsasaka, yung kapatid mo ba tumaas na sahod? yes. Oh, di ba? Sana yung ating interes ang igiit natin, yung ating interes ang ating ipaglaban, di ba? Ayun. Sa Pilipinas daw, sabi ni Johnson, hindi makatiis. Sa Pilipinas, yung magnanakaw pa ang may lakas ng loob na magpunta sa EDSA. Di ba yung si Tantrum, di ba? Si Tantrum, nagpupunta pa sa EDSA ng mga tao. Si Tantrum Si pa Tantrum? tatawag ko naman doon si Si Sayad. Tantrum. Si Sayad. Si Tantrum Sayad. O, di Sayad. siya pa yung may lakas loob na magpunta sa EDSA, for God's sake. Di ba? Hindi, nakakahiya. Nakakahiya tayo. Kung iniidolo niyo yung K-pop, you should know, dapat iidolo din niyo yung hindi na dapat yung resiliency, kailangan natin mag-demand ng accountability. Part ng accountability yung serbisyo sa mga migrants. Parte yan ng accountability ng gobyerno sa atin. Hindi lang yung accountability na pag nagnakaw ka, ay dapat kang, hindi. Kasama sa accountability yung serbisyo publiko ng gobyerno sa mamamayan. 20 pesos na bigas, agad-agad na pag-akude sa mga migrants kung sila ay in trouble, regardless whether you are former EPS or not. As long as you are outside the country, dapat walang diskriminasyon. Dapat lahat yan tinutulungan pantay-pantay dahil sila ay mamamayang Pilipino. Yun yung batayan. Dapat nauuna yung interes ng mamamayang Pilipino sa interes ng iba. Yung dapat nauunawaan ng gobyerno natin. So, ano mga kasama? Meron pa ba kayong mga point? Kasi lumampas na tayo sa oras as usual. As usual. Hindi na nakakapagtaka yan. Hindi na nakakapagtaka. Hindi na nakakapagtaka. Lagi tayong lampas sa isang oras. Ay basta na tayong pag-uusapan, pagkukwentuhan, usapin ng confidential fund sana Oh. Baka parang nangyayari, binabatikos natin yung korupsyon ni Sara, pero Hindi, dapat batikusin natin talaga lahat. na-save natin si BBM na siya rin pangunahing nagbibigay ng confidential fund dyan. Alam niya yan. Yung confidential fund niya, magkasinlaki lang sila ng confidential fund. Malaki pa nga yun sa kanya. Basta ang usapin ng confidential fund, any confidential fund is public fund. Kaya karapatan ng mamamayan na malaman kung saan. Hindi ko mag-gets yung confidential kasi National Security Act daw. Kalukuhan yun. Oh, no. Yun That's nga, wrong. delikado dyan Siguro sa last point ko na lang, panghuling pananalita. Mag-ingat po tayo dito, nakaamba itong impeachment case kay Sara Duterte. At the same time, aasahan natin, bibigwas ito sa administrasyon. Wag po tayong manonood lang. Yung nakikita natin na palabas na ito, tingnan natin bilang isa at hindi dalawa. Yes. Ang panig ng mga dinastiya na ito ay nasa isang bloke lang ng mga naghaharing uri sa ating lipunan na nagpapasasa sa pangyarihan sa poder sa ating lipunan. Boom. Malaki bahagi ng Buhok lang ang mga dahilan ng kanilang mga hidwaan, pero mas malaki ang interes ng isa't isa para sila ay magkaisa. malaki ang hinaharap natin ngayon dito na suliranin dahil baka lang na mahulog tayo doon sa one-sided tama yun. Election naman, papaasahin na naman tayo sa election. My God. Patuto tayo na kung Asa ka pa, sabi nga. karanasan natin sa Pilipinas, dumaan tayo sa ilang proseso ng pag-aalsambayan. Merong armado, merong hindi armado. Kapwa may tagumpay, kapwa wala. Pero sa panahon na ito, na nakita natin itong mga mandarambong, mga nambudol sa atin ng 2020 o noong 2022. Unity kunwari, alam naman natin talaga at the very start, ito ay political marriage lamang, na magbibitak at magbibitak. At nung bumitak, nakita natin kung gaano kabaho
kanong kaitimang budhi ng mga politikong ito. Yung hinayupak na to. Oo, kung naniniwala tayo sa eleksyon, gamitin natin ang eleksyon sa tamang paraan. Merong Yes. mga kandidato, merong mga politiko na tunay na nagseserbisyo sa bayan. Kahit sabihin natin simpleng tao, karaniwang tao sila, at nakikita natin na may tunay na track record at magandang para sa ating lipunan. Subukan natin sila. O kung hindi naman tayo naniniwala sa eleksyon, meron din pong kapangyarihan ng taong bayan para baguhin ang buong sistema. Kagaya po nangyayari sa Korea ngayon, pwedeng dumulo sa ganun yan. Dahil nga doon, hindi naman yung, sabi nga, tama yung punto kanina, yung martial law ay sintomas lamang yan noong tunay na sakit. At yung tunay na sakit, isang dekada nang nilalabanan yan ng mamamayang Koreano. At ganun din tayong mga mamamayang Pilipino. It's about time. Humakbang tayo mula doon sa sirkulo ng eleksyon, mambubudol, mananalo, tapos magsosorry. Eleksyon na naman. Sabi ko nga yung incompetence is not yun ang tawag, hindi katuwiran. Kahit naman tayo sa mga progresibong bloke, gusto rin natin na magkaroon ng positibong ganansya o tagumpay ang mamayan sa pamamagitan ng eleksyon, pero hindi rin naman tayo lubos na naniniwala na kahit pa tayo ay nababaguhin kusang mababago yan. Kailangan talaga ng tulong-tulong at ito ay mahabang proseso. Bahagi lang po yung mga struggle na nalalasan natin ngayon. Kaya kumbaga, tiyaga lang, laban lang, sabi nga. Ako po muli si Arde Raimundo mula sa Migrante Japan. Maraming salamat po. Yan. Kaya nga po, katulad kanina ng pinag-uusapan natin, Human Rights Day, Migrants Day, yung laban po natin na katulad nung nangyari doon sa laban ni Mary Jane, tagumpay po yon. Kaya po, yung accountability nga po, kanina pa natin pinag-uusapan to, yung migrasyon po ay bugso ng kahirapan sa Pilipinas. Kaya nga po, sinasabi natin na yung accountability ng gobyerno dapat nandyan. Tulad po ng yung sa Korea, talagang yung mamamayan ang naniningil sa gobyerno. Dapat din po tayo ganito, na hindi pinapabayaan ng gobyerno pag naipadala niya na sa labas ng bansa ang mamamayan niya, ay hindi niya pinapabayaan. Tulad po ng nangyari dyan sa South Korea, yung isang nakulong na kababayan natin, na hanggang ngayon ay hindi pa tinutugunan ng gobyerno yung kanilang hiling na mabigyan sila ng assistance, legal assistance. Kaya nga po, ang panawagan natin sa gobyerno, hindi po yung pagpapadala ng mamamayan sa ibang bansa. Ang sagot po ay yung tunay na industrialisasyon at yung sahod na nakakasapat sa pamilya. Muli po, ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po. Yun, sa bahagi ko, wala pong masyadong sasabihin maliban doon sa wag na focus lang tayo sa mga usapin at issue. Focus tayo sa mga interest na ipinaglalaban natin. Wag tayong basta-basta magpa-distract sa napakaraming pumapasok na issue. Nitong huli lang na overwhelm tayo ng cheating scandal, cheating issue ng mga artista sa atin, Para tayong ang bilis-bilis mag-divert ng ating mga tawag nito, focus. Parang wala tayo, hindi tayo nakadireksyon talaga sa tama, So, focus lang. Yun lang sana. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Saldi Alonso dito sa South Korea, Daegu. Bago po kami maghiwa-hiwalay, gusto ko lamang po sana muling i-reiterate yung panawagan ni Karen para kay Jojit, nung pa pala pong August pa humihingi ng tulong itong si Karen sa gobyerno dito sa embassy, at until now wala pa ring pumupunta sa kulungan at sabi pupuntahan. Si Jojit po ay OFW. So, yan yung definition niya by your own definition.
kasamang chat, pwede palang Mm. suggest, ibigay yung buong pangalan niya, edad niya, kailan Mm. siya nagpunta ng Korea, kailan siya nahuli, mga detalye. Mm. Napakahalaga no ng mga detalye para malaman din So ng mamaya ng mga kababayan natin mm. kung Tapos bigyan na kalagayan lang din niya. natin sila ng contact number sa migrante para makausap ng National Office yung pamilya. Kasi nga ganito yung sitwasyon. So, by definition, by your own definitions, si Jojit ay OFW na Yes. naging non-documented dahil sa maraming usapin tungkol sa EPS. Maraming problema sa EPS na nagluluwal din. So, in the spirit naman ng International Migrants Day, baka naman po pwedeng agad, kagyat na inyong tulungan na magdusay, na hindi na magdusay ang ating kababayan. Bigyan ng abogado. O, dalawin man lang ninyo kasi sabi ninyo, dadalawin ninyo eh. Until now, wala pa rin dumadalaw. O, November 24 pa kaming silang nagkipagkita sa inyo. December 8, wala pa rin dumadalaw sa kulungan. At pag nag-text daw, 1 buwan bago sumagot. Araw-araw daw halos tinetext niya, 1 buwan, hindi mga napakatagal bago sumagot. So, in the spirit of International Migrants Day, International Human Rights Day, baka naman pwede pong inyong tulungan yung ating kababayan. So, ayun po. Tsaka po, yung nangyari sa Korea ay extraordinary ito, For 40 years, walang ganyan. At ngayon, talagang kakaiba yung tao ngayon, lumalaban talaga palaban. Dapat po matutunan natin ito sa mga Korean. Nuulit ko, hindi lang sa K-pop, dapat matutunan natin maging inspirasyon yung mga Koreano. Kung humahanga tayo sa bansang Korea, sa mga Koreano, yun yung kopyahin natin. Yung making their leader accountable. Yung spirit ng kanilang struggle. Yun. Yung spirit nilang struggle to make their leader accountable. Kasi sa Pilipinas wala yun eh. So yung accountability hindi lang yung sa ganyan. Yung serbisyo sa OFW ay parte ng accountability ng gobyerno sa atin. So ganun po. Mula po dito sa Seoul, South Korea, ako po si Chat Timano. Magandang gabi po sa inyong lahat. And please share, like, and subscribe sa aming Salamat. Magandang YouTube. gabi. Magandang gabi po. Salamat po. Bye-bye.